In this video, update lang tayo sa market. BTC, naglalaro na ulit ang price sa 70,000. Malapit na ba mag all-time high ulit? Ethereum, possible daw maka-attract ng 4 billion inflow sa kanilang ETF in 5 months. At Standard Charter, may prediction na aabot si BTC sa 150,000 price level bago matapos ang taong 2024. So aalamin natin lahat yan, at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification paspas sa $700. So ganun na naman ang nangyari. Yung akala ng mga tao na babagsak na ito dahil wala na nga si CZ, ay nauna pang mag all-time high kay Ethereum at Solana. Ganito din yung nangyari kay Solana dati. Akala ng mga tao na wala ng pag-asa makarecover dahil sa pagbagsak ni SBF, pero ito pa yung nag-perform ng mas maganda kumpara sa ibang mga altcoins. Ngayon nga, si BNB naman, nakapag-accumulate ito ng 19% gain sa loob ng 6 days ngayong June. Maraming na-surprise kasi ito din yung time na yung former founder ng Binance Exchange na si CZ ay nalipat na sa federal prison in California noong June 1 at nagsimula na nga sa kanyang 4-month sentence for charges related to money laundering. So dapat bearish ang reaksyon ng BNB, pero kabaliktaran. Kaya yung iba naniniwala na hindi daw sustainable ang rally na ito ni BNB, although kinakitaan ng increase yung activity sa BNB chain, pero hindi daw sapat para ma-justify yung price gain ni BNB. Ang iba naman ang sinasabi excessive daw yung leverage from buyers using derivatives na potentially naka-apekto para mag-FOMO yung mga traders, pero invalid daw yung theory na yon at hindi ito yung dahilan kung bakit nag-rally ang price ni BNB. However, regardless of the reason, kung titingnan natin yung price action ni BNB, sumabay ito sa rally ni Bitcoin. Classic continuation patterns. Matagal din yung consolidation niya dito since March. Nagkaroon na ng breakout ngayong June. But still, nasa major resistance na yan. So dalawa lang naman ang kakalabasan yan, a consolidation again or a retracement pabalik dito sa previous resistance na pwedeng magsilbing support na. Other news naman natin, may prediction na naman ang Standard Chartered Bank na posible daw umabot si BTC sa 150,000 price level kapag ang nanalo na presidente ng Amerika ay si Donald Trump. So naniniwala si Geoffrey Kendrick, ang head ng Digital Asset Research for Standard Chartered, na by the end of 2024 aabot si BTC ng 150,000 and by the end of 2025 $200,000 naman ang forecast nila dito kay BTC. So halos parehas ng prediction ko na based on previous data in cycle, pero yung sa akin walang specific time period if napanood nyo yung mga previous analysis natin. So dito naman ang pinagbasehan ng charter ay kapag nanalo si Trump sa US election, at para sa crypto community mas gusto din nila na manalo si Trump kasi medyo pabor siya sa crypto kumpara kay Joe Biden. At bukod doon, yung positive sentiment sa crypto ay patuloy na tumataas. Andyan nga yung approval ng Ethereum ETF na sinuportahan ng ilang mga US political parties, at noong Tuesday nga umabot na ng $15 billion ang net inflows ng Bitcoin ETF since nung mag-live ito nung January. Although, nung nakaraang mga buwan, during Bitcoin retracement, walang masyadong inflow nun at mas marami ang outflow, kung saan ang price ni BTC ay bumagsak below 60,000, pero ngayon unti-unti nang bumabalik yung inflow from ETF. Again, this is only a prediction. Hindi dapat kayo magdidesisyon dahil sa opinion ng iba. It's okay to listen to others, but still, make sure na nauunawaan nyo ito, especially sa mga bago lang sa market. So kung titingnan natin yung price action ni BTC ngayon, nandito pa din siya sa range na nagsimula pa noong March. Naglalaro na yung price niya sa 70,000 price level. Meron tayong higher high and higher low formation dito sa maliit na trend natin inside the range. And as we expected sa mga previous analysis natin, sinabi ko sa inyo na kapag bumalik ang price ni BTC sa 67,000, magbabounce siya. Kasi ito yung dating resistance na nagsisilbi ng support ngayon. Sabi ng iba, BTC needs to defend 70,000 price level to remain bullish and gain momentum. Well, para sa akin, ang kailangan i-defend dito ay itong 67,000 price level. Kasi dyan na-form yung swing low natin. Sa ilalim niyan, may mga stops and liquidity. At kung magpapatuloy yung ganitong galaw ni BTC, nandito siya sa taas, may build up na nangyayari, then mas tumataas yung chance ng breakout sa previous all-time high.
kung ang price action na ito ay sa lower time frame, mas mataas talaga yung chance nito na bubulusok pa itaas. At kung ngayon pa lang kayo bibili sa ganitong price action, you're a little bit late kasi you have to consider that you are buying at the resistance and expecting a possible breakout above. Ang approach na yan ay buying high and selling high, assuming that you are a swing trader. The best time to buy in this range is this break below the range. Pero most people would not do that kasi nangingibabaw yung takot na magpapatuloy pa sa pagbaba. Now, most people will buy this because of greed na it will continue higher and maybe they are right and get lucky. At yun ang tinatawag natin na emotional trading without people realizing it. Kung wala kang trading plan or trading system na sinusunod, most of the time, you buy and sell because of emotions. Kasi in investing and trading, the best time to buy is when you don't want to buy, when the market is bleeding. And the best time to sell is when everyone wants to buy, when the market is in euphoria phase. So marirealize nyo din lahat yan habang tumatagal kayo dito sa market. Other news naman tayo, Ethereum price poised for supply shock as ETF may attract 4 billion inflow in 5 months. Sabi yan ng K33 Research. So again, hindi pa nagsisimula ang Ethereum ETF trading although na-approve na ito. At naniniwala ang K33 Research na possible itong maka-attract ng $4 billion of inflow in the first 5 months. So yung ganito kalaking amount ay malaki ang magiging impact sa price ni Ethereum. At ang pinagbasihan nila dito ay yung existing Ethereum-based product worldwide and Bitcoin products. Sinilip dito ng research company yung open interest in futures contract ng Chicago Mercantile Exchange, CME, kasi ito yung ginagamit ng mga institutional investors sa US. So yung Ethereum open interest sa CME ay nasa 23% of the size of BTC futures. At nung malaunch nga ang Ethereum futures sa CME noong 2021, nag-average ito ng 35% ng BTC future size. Indikasyon na malakas ang demand ni Ethereum sa mga institutional investors sa US. At kung kukunin nga ang ratio na ito at ilalagay sa spot ETF kung saan si BTC ay meron ng $15 billion inflow so far, ang estimation ng K33 Research sa inflow na pwedeng pumasok sa Ethereum ETF ay naglalaro sa 3 billion and 4.8 billion within the first 5 months. Mas mataas lang ng konti sa forecast ng JP Morgan na 3 billion. At based on the current price, mag-i-equal yun ng 800,000 to 1.26 million of Ethereum accumulated in the ETF, or roughly 0.7% to 1.05% of the total supply of tokens na magdudulot ng supply crunch for the asset. Kasi hindi katulad ng future-based product, ang mga issuer ng Ethereum ETF kailangan bumili ng Ethereum mismo in the spot market habang ang mga investors ay bibili ng ETF shares. So kung maaalala nyo, nung January, after mag-live ng Bitcoin spot ETF, hindi naman siya agad nag-rally. Nagkaroon ng initial correction and then after that, nag-rally siya ng nearly 60%. Pero sa tingin ko, Ethereum could rally higher kasi sa rumor pa nga lang ng Ethereum ETF approval, nag-rally na siya ng 20% in a day. Hindi na natin nakikita kay Bitcoin yun ngayon kasi malaki na ang liquidity nito. Kaya Ethereum could rally more than 60%. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.